Naalala niyo pa ba si Angel Locsin? Ang Darna na hinangaan ng buong bansa, hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa lakas, tapang at karismang tumatak sa isang buong henerasyon. Pero kalaunan, hindi na ang kanyang mga nagawa ang pinag-usapan kundi ang kanyang katawan. Sa social media, mabilis napansin ng mga tao ang pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Kasunod nito ang mga komento, panghuhusga at body shaming, mga salitang mas mabigat pa kaysa sa anumang role na kanyang ginampanan. Kasi ako wala akong problema, ba't ikaw dami mong issue? Ako nga walang issue eh. Katawan ko to. Diba? Ako to, sarili ko to. Ikaw, okay ka ba? Habang ang iba ay nagsasalita ng walang preno, si Angel ay nanahimik. Hindi para umiwas, kundi para alagaan ang sarili sa gitna ng ingay at pressure ng publiko. Ngayon, balikan natin ang tanong kung bakit tila bigla na lang siyang nawala sa showbiz. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Si Angelica Locsin Colmenares, na mas kilala natin bilang Angel Locsin, ay ipinanganak noong April 23, 1985 sa Santa Maria, Bulacan sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at mula pagkabata, malapit ang ugnayan niya sa kanyang ama, si Angelo, na naging malaking inspirasyon sa kanya habang siya ay lumalaki at hinubog ang kanyang mga pangarap. Habang nag-aaral siya sa University of Santo Tomas High School, aktibo rin siya sa swimming at doon unang napansin ng isang talent scout habang naglalakad sa mall na siyang nagbukas ng pinto para sa kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Mula sa mga commercials at maliit na roles, unti-unti siyang nakapasok sa mas malalaking proyekto sa telebisyon at pelikula na siyang naglatag ng pundasyon para sa kanyang hinaharap na karera. Matapos ang kaniyang simpleng buhay sa Bulacan at pag-aaral sa high school, pumasok si Angel Locsin sa mundo ng showbiz noong early 2000s. Nagsimula siyang gumanap sa mga supporting roles at lumabas sa mga guest spots sa iba't ibang programa bago tuluyang makuha ang interes ng mga tagapamahala at cast directors. Ang malaking pag-angat ng kanyang karera ay nangyari nang makuha niya ang pangunahing papel bilang Alwina sa fantasy action series na Mulawin noong 2004. Isang palabas na agad naging paborito ng publiko at nagbigay sa kanya ng malawak na pagkakilala. Kasunod nito, siya naman ang gumanap bilang ang iconic superhero na Darna noong 2005 na lalo pang nagpatibay sa kanyang katanyagan at nagpakita ng kanyang kakayahan sa mahihirap at intense na role. Dahil sa breakout roles na ito, itinuturing si Angel bilang isa sa mga pinakakilalang aktres ng kanyang henerasyon, isang seryosong artista na kaya ang mga dramatikong action at fantasy roles at naging paborito ng mga manonood sa Pilipinas. Hindi lamang sa fantasy at action siya nag-eksperimento. Lumabas din siya sa mga kilalang pelikula tulad ng Love Me Again kasama si Piolo Pascual, In the Name of Love at Unofficially Yours, at sa family drama One More Try, kung saan nakuha niya ang mga prestigious acting awards dahil sa malalim at emosyonal na pagganap. Bukod sa mga pelikula, maging sa telebisyon ay marami siyang matagumpay na serye. Kabilang ang supernatural drama Lobo na nagbigay sa kanya ng International Emmy nomination, pati na rin The Legal Wife at The General's Daughter na nagbigay sa kanya ng mga award at mataas na papuri mula sa industriya. Sa panahon ng kanyang peak career, si Angel ay hindi lang basta artista. Kinikilala siya ng mga tagahanga at kritiko dahil sa versatility niya sa iba-ibang genre at kakayahang dalhin ang mabibigat na roles na puno ng emosyon at action. Bukod sa kanyang matagumpay na karir, noong 2017, opisyal siyang nakipagrelasyon kay film producer Neil Arce at noong June 2019 ay nag-engage sila. Bagamat nakaplano nilang magpakasal noong 2020, naantala ito dahil sa pandemya. Sa huli, nag-anunsyo sila ng kanilang civil wedding noong August 7, 2021 sa harap lamang ng mga pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Sa kasalukuyan, mas pinipili ni Angel ang tahimik at mas pribadong buhay kasama si Neil kaysa sa pagiging aktibo sa showbiz. Ayon sa kanya at sa kanyang asawa, tinatamasa nila ang simpleng buhay kasama ang suporta nila sa landas ng kanilang pamilya at mga personal na interes.
habang hindi tinatanggal ang pagmamalasakit niya sa mga taong nangangailangan. Hindi lang sa harap ng kamera naging makabuluhan ang buhay ni Angel Locsin, malaki rin ang naging kontribusyon niya sa pagtulong sa kapwa. Kilala siya bilang isang aktibo at committed na humanitarian na walang takot na tumulong sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sa mga nangyaring kalamidad sa bansa, kasama siya sa mga nagbigay ng relief goods at tulong pinansyal sa mga nasalanta tulad ng pagtulong sa mga evacuees matapos ang lindol sa Mindanao at sa mga biktima ng malalaking bagyo. Siya rin ay nag-ambag ng mga donasyon para sa mga scholarships, edukasyon at iba pang philanthropic causes na nakatulong sa kabataan at komunidad. Dahil sa kanyang matagal at malawak na humanitarian efforts, kinilala si Angel bilang isa sa Asia's Heroes of Philanthropy ng Forbes Asia noong 2019 at tinanggap din niya ang Spirit of Philanthropy Award mula sa Philippine Red Cross sa pagkilala sa kanyang walang sawang pagtulong. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naglayo si Angel Locsin sa mundo ng showbiz. Hindi ito bigla-bigla, may mga personal reasons kung bakit mas pinili niyang magpahinga muna kaysa manatiling aktibo sa telebisyon at pelikula. Ayon sa mga ulat, matapos ang ilang proyekto, naghiatus si Angel simula 2022, pati na rin sa kanyang social media presence habang nagbibigay pansin sa sarili at sa buhay niya sa tahanan kasama ang pamilya. Isa sa pinakamalaking isyung naranasan ni Angel ay ang body-shaming controversies, mga komentong nakatuon sa kanyang timbang at pisikal na pagbabago sa social media at public forums. Sa isang interview, tinanong siya tungkol sa mga negative comments sa kanyang body at sinabi niya na mas pinipili niyang hindi na lang patulan ng mga ito at tumuon sa sarili at sa kung ano ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at binigyang diin na hindi dapat husgahan ang iba batay sa kanilang katawan. But you're trying to lose weight. I'm trying, but I'm not trying my best. I don't really care. I'm Angel Locsin, na-develop yung sarili ko ng kung ano man ako ngayon. I don't really care. Marami ang humanga sa kanya dahil sa paraan ng pagharap niya sa mga ganitong reaksyon. Hindi siya nagpatinag sa mga batikos at mas pinili niyang ituon ang atensyon sa kanyang kalusugan at buhay. Dahil dito, patuloy siyang minamahal at nirerespeto ng mga tagahanga, hindi lang dahil sa kanyang ginawang roles sa TV at pelikula, kundi pati na rin sa kanyang lakas ng loob na maging totoo at panindigan ang sarili sa harap ng kabiguan o negatibong komento. Hindi rin nakaligtas sa kanyang karera ang mga pisikal na hamon. Dati siyang nag-rehabilitate dahil sa spinal injury na nagdala rin ng stress at pain sa kanya bilang artista. Sa halip na tuluyang bumalik agad sa showbiz, pinili niyang ituon ang pansin sa kalusugan, mental well-being at simpleng takbo ng buhay kasama ang mga bagay na nagpapaligaya sa kanya gaya ng gaming, learning at pagiging supportive sa pamilya. Sa loob ng halos 3 taon, nanatiling tahimik si Angel Locsin mula sa madalas na paglabas sa telebisyon at social media. Isa itong yugto ng kanyang buhay na kanya mismong itinuring na hiatus mula sa showbiz. Isang desisyong ginawa upang magbigay pansin sa sarili, sa privacy at sa personal na buhay kasama ang pamilya. Noong 2025, bahagya siyang nagparamdam muli online. Matapos ang halos 2 taong social media hiatus, nagbahagi siya ng ilang posts at reaksyon tungkol sa mga isyong panlipunan at mga sandali sa buhay pamilya. Isa sa mga pinakanapansing pagkakataon ay ang pagbabahagi niya ng isang reel bilang suporta sa kanyang stepson na si Joaquin Arce na noon ay papasok sa mundo ng showbiz, isang malinaw na pagpapakita ng pagmamalaki at suporta bilang isang ina figure at miyembro ng pamilya. Ayon sa kanyang asawa na si Neil Arce, mas pinipili pa rin ni Angel ang manatili sa bahay at pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Kabilang dito, ang panunood ng mga palabas tulad ng Pinoy Big Brother, paglalaro ng video games, at paghahanap ng mga personal na interes gaya ng online classes. Mas inuuna rin niya ang quality time kasama ang pamilya at paminsan-minsan ay lumalabas lamang para sa mahahalagang okasyon tulad ng mga selebrasyon ng mga mahal sa buhay. Sa huli, ang legacy ni Angel ay hindi nasusukat lamang sa dami ng kanyang proyekto, kundi pati sa impact niya sa mga taong kanyang natulungan, sa kanyang malasakit sa iba,
at sa paraan ng kanyang pagharap sa pressure at expectations. Isang inspirasyon sa mga taong nahanap ang sarili sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, tama ang naging desisyon ni Angel Locsin na maglayo muna sa showbiz para alagaan ang sarili at privacy? I-share ang sagot mo sa comments. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at i-share para mas marami pa ang makaalam ng buong kwento ni Angel. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang malalim at makabuluhang kwento tulad nito. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat po sa panonood.